Maraming salamat po muli, Pastor. At purihin po ang Panginoon dahil tayo po ay narito naman po upang mag-aral ng kanyang mga salita. Tayo po ay kakain muna ng salita ng Diyos. Mamaya na po tayo kakain ng pansit. Sige po. Ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito ay tungkol po sa ang kaloob na kaligtasan. Marami po kasi ang hindi nakakaunawa kung ano ang tunay na kaligtasan. Ano nga ba ang kahulugan ng kaligtasan? Maraming tao po ang hindi naunawaan ang tunay na kahulugan nito. Ito ba ay nangangahulugan ng pagpaparoon sa langit, sa piling ng Diyos? Ito ba ang kapalit ng pagtanggap sa Panginoon Jesus bilang ating sariling tagapagligtas? Kung tayo ba ay nagsisimba tuwing linggo, ligtas na ba po tayo? Ang paggawa ba ng mabuti ang nakapagliligtas sa atin? Yan po mga katanungan tungkol sa kaligtasan. May mga nagtuturo na hindi raw nawawala ang kaligtasan dahil tinanggap na nga daw nila ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nagiging kampante na lang po sila. Kahit gumawa sila ng kasalanan, ligtas na daw sila. Yan pa ang paniniwala ng iba, yung tinatawag na yung osas. Pero malinaw naman po na sinasabi sa Biblia na ang kaligtasan ay maaaring mawala kung ang tao ay hindi magiging tapat hanggang wakas. Mag-ingat po tayo sa mga nagtuturo ng kaligtasang walang pagsunod. Sabi nga po, maging ang mga demonyo ay naniniwala. Ngunit naligtas ba sila? Hindi po. Bakit? Bakit po? Dahil sa hindi nila pagsunod sa Diyos. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos ay, pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Amen po? Ang nakapagliligtas na pananampalataya ay may kasamang pagsunod, pagtitiwala, at pagiging tapat sa Diyos. Marami nga pong relihiyon na naniniwala na may relihiyon po na naniniwala na sila daw ay ligtas na. Kaya kung tayo daw ay aanib sa kanila, maliligtas din po tayo. Dahil sila lang daw po ang maliligtas. Kaya nga po bilang isang Kristiyano, ay mahalaga po na maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng kaligtasan. At kailangang maging bahagi po tayo nito. Kalooban po ng Diyos na malaman ng tao ang katotohanan at magtamo ng kaligtasan. Ito po, nagtungo po si Nicodemo ng patago sa Panginoong Hesus upang magtanong, paano makakapasok sa kaharian ng Diyos? Sino po ba si Nicodemo? Siya po ay isang Pariseyo at isang miyembro ng Hudyo na namumuno ng konseho. Siya po ay lumapit kay Jesus sa gabi. Gabi po siya lumapit dito upang humingi ng mga sagot at pag-unawa tungkol sa likas na katangian ng turo ng Panginoong Hesus. Siguro nag-aalangan din siya kasi baka makita po siya ng ibang mga kapwa ng Pariseyo. Hindi po kasi naniniwala yung mga Pariseyo sa Panginoong Hesus, di po ba? Sinagot siya nitong patalinghaga na kailangan siyang ma-born again. Matapos sa ilang patalinghaga pang pagpapaliwanag, tinumbok na po ng Panginoong Hesus ang ibig niyang sabihin. Ang kaligtasang iniaalok ng Diyos ay dumating sa pamamagitan niya. Ang anak nagsilbing pangtubos ng Diyos sa pagkakasala ng tao. Kaya nga po ating aralin ito at simulan natin ang pagbasa sa Juan 3:14 hanggang 17. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. 3, 2, 1. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangan itaas ang anak ng tao
upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga taong, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Ang pagtukoy kay Moises na itinaas po yung tansong ahas sa ilang ay mababasa po natin yan doon sa aklat ng mga bilang na kung saan ang mga Israelita ay nagreklamo laban sa Diyos. Reklamador naman po talaga yung mga Israelita, di po ba? Nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises habang naglalakbay sila sa ilang, sa disyerto. At nagalit nga po ang Diyos. Kaya ano pong ginawa ng Diyos? Nagpadala siya ng ahas na makamandag. At maraming Israelita ang nakagat at namatay. At nang magsisi sila, inutusan po ng Diyos si Moises na gumawa ng isang tansong ahas at ilagay ito sa isang poste. At sino mang tumingin sa ahas ay mabubuhay. Ang tansong ahas sa poste ay isa pong simbolo ng pagpapagaling at pagpapalaya. Kung paano ang pagpapako sa Panginoong Hesus sa krus ay magiging paraan ng kaligtasan para sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Kung paano ang tansong ahas sa poste ay isang lunas para sa mga Israelita na nakagat o natuklaw ng mga ahas, ay gayon din po ang hain ni Jesus ay isang lunas sa kasalanan at kamatayan. Ang paghahambing po ito ay binibigyan ang kahalagahan ng sakripisyo ng Panginoong Hesus bilang paraan kung saan ang sangkatauhan ay maaaring maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ganoon din po ang pag-ibig ng Diyos. Bakit hinayaan mangyari ito ng Diyos? Dahil po sa pag-ibig niya sa sanlibutan, na nagpapakita ng lalim at lawak ng kanyang pag-ibig. Ang Panginoong Hesus bilang anak ng Diyos ay isinugo upang mabuhay, mamatay, at muling mabuhay upang tubusin ang sangkatauhan at sino man ang sumampalataya, sino man po ang sumampalataya sa Kanya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sige po, pagpatuloy po natin doon sa... Wala. Meron pa po kasi itong kasunod doon sa 18 to 21, John 3:18 to 21. Sabi po dito, hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos, na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Ang Panginoong Hesus po ay naparito sa mundo hindi upang humatol. Siya ay naparito upang mamatay para sa kasalanan ng sanlibutan. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay maliligtas mula sa paghatol, ngunit sino man ang hindi maniniwala ay nahatulan na. Ipinahayag ng Panginoon na siya ang liwanag, ngunit pinili pa rin po ng mga tao ang kadiliman. Bakit po? At patuloy silang nagkakasala. Dalawa lang po kasi ang pagpipilian ng mga tao. Ang patuloy na nasa kadiliman o gumagawa ng masama ay o ang pumunta sa liwanag at sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang dahilan po kung bakit ang mga gumagawa ng masama o pumunta sa liwanag at sumunod sa kalooban ng Diyos ay dahil ayaw nilang malantad ang kanilang mga gawa.
Nangangahulugan po ito na alam nilang mali ang kanilang ginagawa. Ngunit mas gusto pa nilang ipagpatuloy ito. Sarili nila ang kanilang sinusunod, hindi po ang kalooban ng Diyos. Samantalang ang mga namumuhay ayon sa katotohanan ay hindi po natatakot dahil wala silang dapat itago. Nauunawaan nila na ang kanilang magawa ay ihahayag at hinahangad nilang mamuhay sa paraang nakalulugod sa Diyos. So ano nga po ba ang kaligtasang ipinagkakaloob ng Diyos sa tao? Una po, ito ay kaligtasan na dumating sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. Mula pa nang magkasala ang unang mga tao, sina Eva at Adan nga po ito, wala nang ibang plano ang pagliligtas ng Diyos, kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus. Siya ay inihulang darating mula pa noon sa lumang tipan, at lahat ng mga nanampalataya sa Diyos noong mga panahong una na wala pa ang Panginoon ay itinuturing na nananampalataya sa planong ito ng Diyos. So tingnan po natin ang kaligtasan mula simula hanggang wakas. Ito po yung gasgas na gasgas ng ilustrasyon natin. Tingnan po natin yan. Makita po natin dito sa ilustrasyon na ito na mula pa kina Adan at Eva hanggang sa panahon natin, lahat po ng mga tao ay nakatingin o nakatuon sa Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus po ang sentro ng lahat ng ginagawa ng mga tao dito sa mundo. Kaya nga po, ano man ang mga plano natin sa ating mga buhay, ay dapat ito ay nakasalig sa Panginoon. Dapat siya ang sentro ng ating mga pamilya, sapagkat yung wala sa ating buhay, ito ay magdadala sa atin sa kapahamahan, hindi po sa kaligtasan. Nung panahon ni Adan ay pinangako na manganganak ang babae na isang dudurog sa ahas. Yan po ang sa ulo ng ahas, yan po ang inihula. Ang Panginoong Hesus po yun. Pagdating kay Moises, kay Abraham, kay Noah, lahat po yan nakatuon, nakatingin sa ating Panginoong Hesus. Nakausap po nila ito, nakita nila ito. Pagdating sa mga Hudyo, inihula din po ang Panginoon. Noon po yun noong panahon ni Apostol Pablo sa Bagong Tipan. Pinangaral na nila po ang ating Panginoong Hesus. At pagdating sa iglesia, sa panahon natin ngayon, ay balikan pa rin din po natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga po ang Panginoong Hesus ang sentro ng lahat ng ginagawa ng Diyos. At lahat po tayo ay dapat nakatingin sa Kanya. Sabi nga po ng Panginoong Hesus ay, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya nga po, para maligtas ang mga tao ay biglang dumating siya sa takdang panahon. Dumating po siya sa takdang panahon. Ayon po sa Galatians 4:4-7, ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon tayo maibibilang sa mga anak ng Diyos. At upang patunayan na kayo mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, at nang sa gayon ay makakatawag tayo sa Diyos ng Ama, Ama ko. Hindi na kayo alipin, kundi anak, at dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya. Ang sabi po dito ay, nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Maaari nating isipin, bakit kung ipapadala ng Diyos ang kanyang anak upang iligtas ang mundo, bakit hindi niya yun ginawa noong panahon ni Moises? Di po ba? Bakit hindi niya yun ginawa noong panahon ni Noe bago wasakin ang mundo sa pamamagitan ng baha? Bakit hindi niya yun ginawa noong panahon ng Tore ng Babel
bakit hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak ng mas maaga? Yan po ang tanong, di po ba? Bakit? Dahil po, ang mga paraan ng Diyos ay hindi ang ating mga paraan. Ang mga paraan ng Diyos ay lampas sa ating mga paraan. At ang mga paraan ng Diyos ay ganap na perpekto. He's never been late nor advanced. Lagi pong nasa takdang panahon ang kanyang mga paraan. Perfect timing, kumbaga sa ano. Naparito ang Panginoong Hesus upang iligtas tayo sa ganap na panahon. Lumarating ang Diyos sa kanyang perpektong oras. Kaya maging ang kanyang pagbabalik ay nasa takdang panahon. Kaya nga po, kailangan natin gawin, maging handa tayo, maging tapat at laging sumusunod sa kanyang kalooban. Dahil hindi natin alam kung kailan siya babalik. Pero siya, nakaalam niya kung kailan siya babalik. At ito nga po ay nasa takdang panahon. Kaya siya nga ay dumating sa mundo sa pamamagitan ng isang berhem na si Maria at namuhay sa ilalim ng kautusan. Bakit po? Upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Ang Panginoong Hesus ang ating tinitingnan at sinusunod. Hindi po sa pamamagitan ng kautusan upang tayo ay mapabilang sa mga anak ng Diyos. At bilang patunay na isinugo niya ang Espiritu ng Anak sa ating mga puso, nang sa gayon tayo ay makakatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Dalawa na po ang aking apo. Alam po ninyo. At hindi ko po maipalawanan kung pag umuwi ako doon, si Zach pag nakikita ko tumatakbong palapit sa akin. At ngayon po yung isa naman, si Miriel, ay pag nakakita ko ay gumagapang siya papunta sa akin pagdating ko sa bahay. Hindi mo po maipaliwanag kung ano ang naramdaman mo. Napakalaking pagpapala yun. Ano ang ibig kong paratingin dito? Ganyan po dapat ang kaugnayan natin bilang isang Kristiyano sa Diyos. Maging katulad tayo sa mga bata na kahit hirap gumapang, ibig sabihin nahihirapan tayo, ay pinipilit na pa rin nating pumunta sa Kanya. Ano man ang sitwasyon ng ating mga buhay. Bakit po? Nasisiyahan ang Ama natin, ang Diyos, kapag tayo ay nakita niya lumalapit sa Kanya. Di po ba? Nagagalak siya kapag tayo ay lumalapit sa Kanya. Ano man ang ating kalagayan. Kaya nga po bilang mga anak ay ipakita natin ang pagmamahal natin sa Kanya. At kung sumusunod tayo sa Diyos, anong po ang nangyayari? Malaya tayong nakakalapit sa Kanya. Malaya tayong nakakatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Amen po? At ang Panginoong Hesus po ang manlilikha at manunubos. Sabi po dito sa Hebreo 1:1, talatang 1 hanggang 3, noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit, nitong mga huling araw, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Di po? Sino po yon? Ang ating Panginoon Hesus. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Doon po sa lumang tipan ay ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta, sa mga maraming bahagi at sa maraming paraan. At sa mga huling araw nga ito po ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat ng bagay. At magwawakas ito kapag si Kristo ay bumalik at upang hatulan ang sanlibutan.
Ang Panginoong Hesus ang salita ng Diyos na nagkatawang tao at siya po ang eksaktong ningning o representasyon ng Diyos Ama. Ibig sabihin, kung ano ang Ama, ganoon din po ang anak sa pagka-Diyos. Ang ningning ng kanyang kalawalhatian at kagandahan ng Ama ay nahayag po sa anak. Ang Panginoong Hesus ay hindi lamang tao, siya ay Diyos. He is the image of the invisible God, sabi nga po. At pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay, siya po ay umupo sa kanang trono ng Diyos sa langit. Ang Panginoong Hesus po ang manlilikha na mababasa natin doon sa Genesis 2 and 3 nang sabi ay let there be light. Ang Panginoon po nagsasabi nun. Ang sabi, let's make man in our image. Let us create man in our image. Ang Panginoon Jesus po ang sasalita nun. Mababasa na po natin yan sa Genesis 2 and 3. 1 and 2. Sorry po. Kaya nga po, siya ang manunubos nang siya ay magkatawang tao at namatay para sa ating lahat. Ano pa po? Ang Panginoong Jesus din po ang Diyos na anak na manunubos. Sabi po diyan sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Palasak na po ang verse na ito, di po ba? Lahat po ay nakakaalam dito eh. Ipinakikita po dito ang lawak ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Sa pamamagitan ng ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Bugtong, ibig sabihin, sa Greek word, monogenes. Ibig sabihin, unique. Walang katulad, natatangi. Kaya nga kung basahin ng iba to ay ang natatanging anak ng Diyos, ang kaisa-isang anak ng Diyos, monogenes po. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi maganap ang kaparusahan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ay para sa lahat. Hindi lamang po sa bansang Israel, hindi lamang po sa mga masasama, hindi lamang po sa mga matutuwid, kundi ang bawat bansa at tao, anumang lahi o katayuan, sakop po nito ang lawak ng pag-ibig na ito ng Diyos. Dahil po, bakit ang pag-ibig ng Diyos ay universal? Ang alok na kaligtasan ng Diyos ay bukas sa lahat. Ngunit dapat itong personal na tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang manampalataya sa Kanya ay hindi lamang maniwala tungkol kay Jesus, kundi ito ay kinabibilangan ng pagtitiwala. Nagtitiwala siya na siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Umaasa siya na siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Papasakop tayo sa Kanya bilang ating Panginoon at sumusunod tayo sa Kanya araw-araw. Ang buhay na walang hanggan ay isang regalo po para sa lahat ng naniniwala sa Panginoong Hesus. Ang pangakong ito ay nag-aalok ng pag-asa, ng kapayapaan, kahit na po sa may hirap na panahon, may hirap na sitwasyon. Ang Panginoong Hesus po, ang Diyos na anak na manunubos. Ano naman po ang kaligtasan hindi tinanggap? Ayon po dito sa ano naman po itong kaligtasan hindi tinanggap? Ayon po dito sa Romans 9:30-33. Ano ngayon ang masasabi natin? Ang mga hintil na hindi nagsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos ay pinawalang sala niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang Israel naman na nagsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay ano po nangyari?
nabigo. Bakit? Dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Natisod sila sa batong katitisuran tulad ng nasusulat. Tingnan ninyo, naglalagay ako sa Zion ng batong katitisuran, isang malaking bato ng kanilang kadadapaan. Ngunit ang sumasampalataya sa batong ito ay di mabibigo. Inihambing po dito ni Apostol Pablo ang dalawang paraan ng katwiran. Ang isa po ay batay sa pananampalataya at ang isa ay batay sa mga gawa. Ang mga hintil na hindi naghangad ng katwiran sa pamamagitan ng kautusan ay nakamit po ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Samantalang ang mga Hudyo o ang Israel na naghanap ng katwiran sa pamamagitan ng kautusan ay natisod po kay Kristo, ang batong panulukan. Binibigyan din ng talatang ito ang sentralidad ng pagsisikap ng pananampalataya sa kaligtasan at nagbababala laban sa pag-asa sa sariling katwiran o pagsisikap sa relihiyon lamang upang makamit ang kaligtasan. Masyado po kasing legalistic ang mga Hudyo. Doon sila umasa sa kautusan. Umaasa sila sa personal na pagsisikap upang makamit ang katwiran. Ang kabiguan po ng Israel ay naglalarawan ng walang kabuluhan ng pagsisikap na magtamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng gawa. Sinabihan pa nga sila ni Panginoong Hesus, yung sabi nga ni Pastor kanina, sila yung mga mapang-imbabaw. Dahil ang kanilang pagsamba ay nagmumula lang sa kanilang mga labi, hindi sa kanilang mga puso. Samantalang ang pagkakamit ng katwiran ng mga hintil ay ang pagtitiwala na sa natapos na gawain ni Kristo para sa kaligtasan. At ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng biyaya upang iligtas maging ang mga malayo sa Diyos. Ang Panginoon Hesus ang naging pundasyon ng kanilang pananampalataya at pag-asa. Ito po ay isang paalaala na ang kaligtasan ay isang kaloob na biyaya na ating natatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Para sa mga umaasa sa kanilang sariling mga gawa, ang Panginoong Hesus ay nananatiling isang batong katitisuran. Tandaan po natin na ang katwiran ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, hindi sa mga gawa. Maging matyaga po tayo doon sa mga natitisod kay Kristo sa pamamagitan ng panalangin na malaman nila ang katotohanan at patuloy nating ibahagi ang mensaheng ito sa iba na lalong-lalo na po sa hindi pa mga naniniwala sa Panginoon. Sige po, dito tayo sa unang lagom lang po ito. Hindi ito yung huling lagom. Baka magulat na naman kayo. Una po, itinakda ng Diyos mula pa noong una na ililigtas niya ang taong nagkasala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Kanya at sa Panginoong Hesus. At pangalawa po, sa takdang panahon, dumating ang Panginoong Hesus, ang anak, ang Diyos na manunubos, naging tao, at inako ang kasalanan ng tao upang ang sinumang manampalataya ang makapagbalik loob sa Diyos at mailigtas. Ang kaligtasang kaloob na ito ay makakamtan ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ang lahat ng nagtangka ng ibang kaparaanan ay umaasa sa sariling gawa at kakayahan na hindi naman nagdadala ng kaligtasan. Hindi nga po talaga nakakapagligtas sa pamamagitan kung kahit tayo gumagawa ng mabuti. Alam niyo po ba na ang impyerno ay puno ng mga tao na gumagawa ng mabuti. Bakit sila nasa impyerno? Hindi sila nanampalataya eh. Di po ba?
Kahit mabuting gawa ang gawin mo dito sa mundo, kung hindi ka mananampalataya, hindi po tayo maliligtas. Amen po. Pangalawa po, kung ano ang kaligtasang ipinagkaloob ng Diyos sa tao. Ang kaloob ng kaligtasan ay natatanggap ng mga nagsisisi, tumalikod sa kasalanan, at nagpabautismo sa tubig. Ang pananampalatayang itinuturo ng Panginoong Hesus at ng mga apostol ay hindi po pang-isip lamang. Mayroong tiyak na kailangang gawin ang sinumang nag-aangkin na sumampalataya sa Panginoon. May mga gagawin po tayo. Ang hindi handang gumawa nito ay hindi tunay na sumasampalataya. So ano ang kailangang gawin? Ano po ang dapat gawin ng sumasampalataya upang maligtas? Ayon po dito sa Gawa 2:37 hanggang 39, nabagbag ang kanilang kalooban nang marinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo at talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin. At ipagkakalob sa inyo ang Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos." Pagkatapos pong bumaba ang banal na Espiritu at matanggap ng mga alagad, ay agad nangaral po si Pedro tungkol kay Kristo. Ito po yung araw ng Pentecostes. Ipinakilala niya ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas nila. Subalit siya ay kanilang ipinako sa krus ng mga Hudyo at pinatay. Ang pinagsasabihan po niya dito ay mga Hudyo po. Pinangaral ni Pedro ang Panginoong Hesus na siya ay Diyos na nagkatawang tao upang iligtas sila sa kasalanan. Subalit ano pa ang ginawa nila sa Panginoon? Ito ay kanilang tinanggihan. Ang Panginoong Hesus po ay tinanggihan ng Israel, ng mga Hudyo. Siya ipinako, siya ipinatay sa krus. Kaya nga po nang marinig nila ito ay nasaktan ang kanilang mga puso. Sabi nga po dyan, nabagbag ang kanilang kalooban. Nakonsensya po sila sa kanilang ginawa. Kaya nagtanong sila kay Pedro at sa iba pong mga apostol kung ano ang dapat nilang gawin. Para bang ibig sabihin nila na kung si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao para iligtas sila sa kasalanan, subalit kanilang tinanggihan at pinatay, ano ang dapat nilang gawin para maligtas? Yun ang parang ibig nilang sabihin. Kaya sinagot sila ni Pedro na magsisi at talikuran ng kanilang mga kasalanan at magpabautismo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus sa ikapagpatawad ng kanilang mga kasalanan. At ano po ang mangyayari? Tatanggapin nila ang kaloob na banal na Espiritu. Maliwanag po na ito ay may mga bagay na dapat gawin ang isang tao upang tayo tumanggap ng kapatawaran sa kasalanan at tayo maligtas. Ano po yun? Una, pagsisisi at talikuran ng mga kasalanan. Ito yung pagbabago ng isip mula sa dati nating makasalanang buhay, papunta sa matuwid na buhay, papunta sa wangis ni Kristo. Iwanan na ang mga bisyo. Huwag nang maging mapagmataas. Huwag nang magnanakaw, huwag nang magsisinungaling, huwag nang mangangalunya. At lahat ng gawang makasanlibutan. Ito ba ang ibig sabihin nito? Nagbabalik loob tayo sa Diyos. Dapat nakatuon tayo na kay Kristo at sumusunod sa kanyang kalooban. Ano pa po ang sabi para maligtas? Magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Hesukristo. Ang Greek word po ng bautismo ay baptizo. Ibig sabihin, to immerse, ilubog.
Kaya wala po sa Biblia ang pagbibinyag sa mga sanggol. Di po ba? Hindi po natin pwedeng ilubog ang mga sanggol. Baka kung ano ang mangyari. Baka malunod pa. Saka pagka tayo ay binabautisman sa tubig, di ba sinatanong tayo, tinatanggap mo ba ang Panginoong Yesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Opo. Tinatakwil mo ba si Satanas sa iyong buhay? Opo. Ay paano sasagot yung mga sanggol? Ang sumasagot yung mga ninong at ninang. Opo. Di po ba? Opo. Sila ang sumasagot, hindi yung sanggol. Wala pa pong kapasidad ang mga sanggol para maintindihan lahat yan. At pangatlo po, tanggapin ang kaloob na banal na Espiritu upang tayo gabayan sa katotohanan, palakasin ang ating mga kahinaan, upang patuloy tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at upang ipagpatuloy ang kanyang presensya at ang kanyang misyon dito sa mundo. At kapag nagawa na lahat yan, tayo po ay kanya ng alagad. At dapat nang nakahanda na tayong sumunod at maglingkod sa kanya. Amen po? Kailangang pagpasyahan ng tao kung ito ay mananampalataya sa Diyos sa ginawa ng Panginoong Hesus na pagtubos sa tao upang siya ay patawarin ng Diyos at linisin mula sa kasalanan. Humihingi ito ng pagkilala sa kasalanan, pagsisisi, pagtalikod sa mga ito, at pagpapasakop sa Panginoong Hesus na ipinapahayag sa bautismo sa tubig. Pagkatapos ay ipinangakong tatanggapin nito ang banal na Espiritu na siyang kapangyarihang ipamuhay at ipagsaksi ang buhay Kristiyano. Ang ganito ay nangangailangan ng ganap na pagpapakumbaba. Kakaunti ang pumipiling gawin at tahakin ang landas na ito. Kaya nga po dito sa makipot ang pintuan, makitid na daan. Sabi po dito sa Matthew 7:13-14, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nagdaraan dito. Kapag po nabasa ang salitang makipot, madalas na iniuugnay natin ito sa pagtanggi o natatanging pagpili. Para bang sinusukat ng Diyos ang antas ng ating pagiging katanggap-tanggap at pumipili lamang tayo. At pumipili lamang siya ng iilan upang makapasok sa kanyang presensya. Makipot po ang daan papunta sa langit. Bakit po? Sapagkat may mga partikular na kondisyon ito upang makapasok. At yun nga po ay ang pananampalataya sa ating Panginoon Hesus. Siya lang po ang tanging daan. Sinabi ng Panginoon Hesus sa kahirapan, sinabi ng Panginoon Hesus na ang makipot na pintuan ay patungo sa mahirap na daan. Isang landas na magdadala sa atin tungo sa kahirapan at mahirap na pagpapasya. Mahirap. Bakit po? Sapagkat ang pagsunod kay Jesus ay isang nangangahulugang kailangan mamuhay tayo sa pananampalataya, magtiis sa mga pagsubok at pamumuhay na hiwalay sa sanlibutan. Kaya nga po madalas ang pinipili natin ay ano ba ang pinipili natin madalas? Yung patag na daan. Di po ba? Yung patag, yung hindi bako-bako. Kaya nga pag naglalakad ka sa kalsada, iniiwasan mo yung mga bako-bakong mga lubak. Pinipili mo yung patag na daan. Yung madaling daan. Bakit po? Dahil likas po sa tao ang piliin kung ano ang magpapasaya sa kanya. Kung anong makakaaliw sa kanya. Ang ating mga sarili ang sinusunod natin. Ang Diyos po ay nag-aalok ng kaligtasan sa lahat ng tumatanggap sa Kanya, subalit ito ay ayon sa Kanyang paraan, batay sa Kanyang paraan.
Kailangang lumapit tayo sa Kanya ayon sa paraang ibinigay niya. Kailangang sumusunod tayo sa Kanyang kalooban. Tayo pong lahat ay karapat-dapat mapunta sa maluwang na daan patungo sa kapahamakan. Subalit, minamahal tayo ng Diyos. Kaya nga po siya nagbigay ng daan patungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Subalit ang nakalulungkot po ay kakaunti po ang nakakasumpong o pumapasok sa makipot na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Mas marami ang dumadaan sa malapad na daan at pumapasok sa maluwang na pintuan patungo sa kapahamakan. Amen po? At pangatlo po, kung ano ang kaligtasang ipinagkaloob ng Diyos. Ang kaloob ng kaligtasan ay may kalakip na pangako ng pakikipisan ng banal na Espiritu. Sa bawat naging Kristiyano, ipinangako ang banal na Espiritu na siyang kapangyarihan sa buhay Kristiyano upang maipamuhay ito ng matagumpay sa Espiritu at hindi sa laman. Pamumuhay sa Espiritu ang ninanais ng Diyos para sa bawat mananampalataya. Ang ganito ay nangangailangan ng ganap na pagpapakumbaba. Katulad sa kaligtasan, kailangan ng pananampalataya at pagpapaubaya sa banal na Espiritu upang mangyari ito. Ito ang naranasan ng mga Kristiyano na sinusulatan ng mga apostol. Naranasan nila ang banal na Espiritu at ang kapangyarihan nito sa kanilang buhay at iglesia. So, bakit po kailangan tanggapin ang banal na Espiritu? Ayon po sa Gawa 1, talatang 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ang pahayag na ito na sinabi ng Panginoon Jesus bago po siya umakyat sa langit ay may malaking kahalagahan para sa mga unang alagad at sa buong katawan ng mga mananampalataya. Ipinangako po ng Panginoon Jesus na ang kanyang mga tagasunod ay tatanggap ng kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang banal na empowerment na ito ay mahalaga para sa mga gawaing naghihintay. Kung walang patnubay ang Espiritu, ay kung walang patnubay, walang Espiritu, lakas at karunungan ng banal na Espiritu, ano po ang mangyayari? Ang mga pagsisikap ng mga alagad na ipahayag ang Ebanghelyo ay hindi po magiging epektibo. Hindi po magiging epektibo yun. Kaya nga po bilang mga mananampalataya, tayo rin po ay tinatahanan ng banal na Espiritu na siyang naglalaan upang matupad ang mga layunin ng Diyos at maging mabisang saksi tayo para kay Kristo. Sa paglalapat ng talatang ito sa ating buhay, ay nauunawaan natin na ang atas ng Panginoon Jesus ay hindi lang po sa mga unang alagad. Ito po ay para sa lahat ng mananampalataya, sa bawat henerasyon, sa bawat panahon. Bilang mga tagasunod ni Kristo, ay tinawag tayo upang maging saksi sa Kanya saan man tayo naroroon na inaabot ang ating mga kapitbahay, ang ating pamilya, kaibigan, mga katrabaho, ang alin po, ang mensahe ng kaligtasan. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang maging saksi tayo para kay Kristo. Ito rin po ay nagpapaalala sa atin ng pagkakaisa ng layunin sa mga mananampalataya. Ang mga alagad ay hindi nilayon upang isakatuparan ang misyon na ito ng paisa-isa, kundi
bilang nagkakaisang katawan. Bilang mga bahagi ni Kristo, tayo po ay katuwang sa pagtupad sa dakilang atas na ito. Habang umaasa tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at gumagawa na may pagkakaisa sa ibang mananampalataya, ay matutupad po natin ang utos na ito ng mabisa at epektibo. Na nakikita natin ang mga buhay ng binagong nagliligtas na biyaya ni Hesukristo. Kaya po dapat maging tapat tayo na maging saksi ni Kristo na binigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang ibahagi ang pag-ibig at katotohanan ng Ebanghelyo sa mga taong nangangailangan at ng pag-asa at kaligtasan. So, kailan po natatanggap ang banal na Espiritu? Sabi po dito sa Acts 1 verse 4 to 5, samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di na magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Inutusan po ng Panginoon Jesus ang kanyang mga alagad na huwag munang umalis sa Jerusalem, kundi maghintay sa pangako ng Ama. Ano po ang pangakong ito? Kanyang tinutukoy ang pagdating ng banal na Espiritu na dati na po itong inihula ni Jesus. Ang banal na Espiritu ang magiging tagapayo, mang-aaliw, at tagapagbigay kapangyarihan na mananahan sa mga mananampalataya at magbibigay daan sa kanila na magampanan ang kanilang mga misyon. Inihambing ng Panginoong Hesus ang bautismo ni Juan Bautista na isang bautismo ng pagsisisi sa tubig. Sa banal na Espiritu na ito ay hindi lamang sumisimbolo sa isang espiritual na paglilinis at pagbibigay kapangyarihan, kundi isang pagkakataon na kung saan ang mga mananampalataya ay mapupuspos ng presensya at kapangyarihan ng Espiritu. Ang mga alagad ay niyahanda para sa kanilang tungkulin bilang mga saksi sa Ebanghelyo nang binigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Bakit po? Upang ipahayag ang mensahe ng kaligtasan hanggang sa dulo ng mundo. Ang mga talatang ito ay nagpapaalala rin po sa atin ng kahalagan ng paghihintay sa Diyos, paghahanap ng pagkakaisa at pag-asam ng nagbibigay kapangyarihang presensya ng banal na Espiritu sa ating mga buhay at sa ating mga ministeryo. Ano ang dapat gawin ng sumasampalataya? Nabasa po natin ito. Ang sabi po dito, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. So, kailangan natin gawin para maligtas ay magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo upang tayo ay patawarin at tanggapin. At ang banal na Espiritu na siyang ipinangako sa bawat isa. Maaari bang nagsisimba tayo tuwing linggo pero wala ang banal na Espiritu sa atin? Pwede po. Kung ang ginagawa natin ay parang, sabi nga po kanina, ritual lang o obligasyon lang, nakasanayan lang. Maaari bang naglilingkod tayo sa Diyos nang wala ang banal na Espiritu sa atin? Pwede rin po. Kung ang ginagawa natin ay yun nga, obligasyon lang o naatasan lang tayo ni pastor na gawin ito, gawin mo yun. Wala po yung banal na Espiritu sa atin. Maaari ba tayong mangaral ng salita ng Diyos na wala ang banal na Espiritu sa atin? Pwede rin po. Sa katunayan po ay maraming matatalino. Kayang gawin ito. Kayang baluktutin ang tuwid. Marami pong matatalino. Kahit hindi mga Kristiyano. Maraming gumagawa nga sila ng mga
ang mga tula, di po ba? Matatalino sila, kahit nga nila, kaya nga nilang i-memorize yung buong Bible. Memorize nila yan. Pero ang tanong, nasa kanila ba ang banal na espiritu? Naisin po natin na mapasa atin ang banal na espiritu. Bakit po? Dahil ito po ang ipinangako ng ating Panginoong Hesus sa atin upang tayo gabayan, patnubayan, at upang tayo makapamuhay ayon sa kanyang kalooban. Huwag po sa ating mga sarili lamang. At hinintay nga po ng mga alagad ang banal na espiritu. Hinintay nila ang banal na espiritu. Ayon po dito sa Gawa 2-1, nagkatipon silang lahat sa lugar ng sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At sila ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu. So madalas na po nating encounter ito at dumating nga po ang banal na espiritu tulad ng ipinangako ng ating Panginoon Hesus. At ito ay parang nagmula sa langit at tulad ng tunog ng malakas na hangin. Dumapo sa mga alagad na parang mga dilang apoy at sila nga po ay napuspos ng banal na espiritu at pagkatapos sila ay nagsalita sa iba't ibang wika. Nag-speak in tongues po sila na katubayan na sila po ay napuspos ng banal na espiritu. Sa katunayan po, ang pag-speak in tongues, ang katunayan na tayo ay napupuspos ng banal na espiritu. Marami po ang hindi nakakagawa nito. Tiniyak nilang matatanggap ang espiritu. Sabi po dito. Pagdating doon, pinanalangin ng 2 apostol ang mga Samaritano upang sila tumanggap din ng Espiritu Santo sapagkat hindi pa ito bumababa sa kaninuman sa kanila. Sila'y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya ipinatong ni Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ito ng Espiritu Santo. Si Felipe po ang nagpahayag dito, ang ebanghelyo doon sa mga Samaritano. At sila po ay naniwala, nagsisi, nabautismuhan sa tubig, ngunit hindi po nila natanggap ang kaloob na banal na espiritu. Nangyari lamang po ito nang dumating sina Pedro at Juan mula sa Jerusalem. Pinatong nila ang kanilang mga kamay sa kanila at nanalangin na matanggap nila ang kaloob na banal na espiritu at natanggap na nga nila ang banal na espiritu. Malinaw po na ang banal na espiritu ay kinakailangan para sa isang pagiging Kristiyano. Ganun din po dito sa Gawa 10. At nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ang Espiritu Santo ay pinagkaloob din sa mga Hentil. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, tulad natin sila'y pinagkakalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makapagbabawal na bautismuhan sila sa tubig? Ang mga Hintil ay naniwala po sa Panginoong Hesus at tumanggap ng banal na espiritu habang nakikinig sa pangaral ni Pedro. Kaagad na pumasok sa kanilang mga puso ang espiritu. Nagsimula silang magpuri sa Diyos at nagsalita sa iba't ibang wika. Pero anong ginawa ng mga mananampalatayang Hudyo na naghatid kay Pedro sa bahay na ito? Natulala po sila nang makitang tinanggap ng mga Hentil ang banal na espiritu. Hindi sila makapaniwala na maging ang mga Hentil ay tatanggap din ng banal na espiritu. Ngunit ipinahayag ni Pedro na ang mga Hentil ay dapat bautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dapat na dahil tinanggap nila ang parehong espiritu na gaya ng mga Hudyo. Kaya nga po ang pagliligtas ng Diyos ay para sa lahat ng pangkat ng mga tao. Walang sino man ang ituring na marumi o hindi banal. So, bagamat hindi naman kasama
ang pagtanggap sa banal na Espiritu sa pagsisisi tungo sa kaligtasan, ipinangako siya ng Diyos sa bawat Kristiyano upang makamtan nila ang kapangyarihang magsaksi at managumpay sa buhay pananampalataya. Marapat lamang na hindi tumigil ang Kristiyano sa pag-asam at pananalangin upang makamtan nito ang ipinangakong banal na Espiritu sa bawat isa. So ano nga po ba ang kaligtasang ipinagkakaloob ng Diyos sa tao? Ito ay kaligtasan na dumating sa pamamagitan lamang ng Panginoong Kristo. Ang kaloob ng kaligtasan ay natatanggap ng mga nagsisi, tumalikod sa kasalanan, at nagpabautismo sa tubig. At ang kaloob ng kaligtasan ay may kalakip na pangako ng pakikipisan ng banal na Espiritu. At ayon po sa ating pagtatapos, ang buhay Kristiyano ay nilalayo ng Diyos na buhay na matagumpay at maligaya sa Kanya. Tanging ang mga makakabalik lamang sa Diyos at maiwawangis sa Panginoong Hesus ang maililigtas at makakasama niya sa walang hanggan. Ang kailangan ng bawat isa ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. Ang ganito ay ipinapahayag sa Diyos sa bautismo bilang pangako ng pagpapasakop sa Panginoong Hesus. At ang ipinangako sa lahat ng nagsisi ay ang kapangyarihang dala ng banal na Espiritu sa bawat isa. Ito ang kapangyarihang mamuhay sa Espiritu at magsaksi sa iba para sa Panginoong Jesus. Praise God. Maraming salamat po at nawa ay may natutunan po tayo sa ating pag-aaral sa araw na ito. God bless po.